Russell's POV. Nakasakay na kami ng private jet. Patungo na kaming Milan dahil sa hinaharap na problema nila Marcus. Kasama kong mga pinsan ko. Ayaw akong hiwalayan. Kahit yata saan ako magpuntay, lagi na lamang silang nakabuntot sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko. Gusto ko munang matulog dahil pagod din ako. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Yugyug sa aking balikat ang gumising sa akin. Kaya pagdilat ko ng aking mga mata, mukha agad ni David ang bumungad sa akin. Tumayo ka dyan. Go back to your seat dahil lalapag ng eroplano. Wika niya. Kaya naman nagmamadali akong bumangon. At nagtungo ako sa aking seat, sabay kabit ng aking seatbelt. Paglapag ng eroplano, sinalubong agad kami ng mga tauhan namin, na kanina pa naghihintay sa amin. Ang lahat ay tumungo ang ulo habang naglalakad kami sa harapan nilang lahat. This way, sir. Ani ng pinaka-leader ng isa sa private army ng aming pamilya. Sumakay naman agad kami sa limousine na naghihintay sa amin. At pagkarating namin ng opisina ko, sinalubong agad ako ni Owen, na walang ginawa kung hindi ang tumawa ng malakas. You're scumbag. Why were they detained here? They are, as I already stated, important people. They are one of the Henderson's protectors. Ani ko sabay suntok ko sa kanyang braso na mas lalo niyang ikinatawa. Tarantado yan. Ayaw niya maniwala sa akin na secret protector niyo kami. At hinuli pa rin nila kami. Tingnan mong ginawa niya sa akin dito. Itinali ako. Pakawalan niyo ako dito dahil babasagin kong mukha niyan. Sigaw ni Marcus na nakatali ang mga paa at kamay. Bakit niyo itinali, ha? Galit kong ani. Nagwawala kanina. Ang tapang. Hinahamon pa ako ng kahit na anong klase ng laban. Ani ni Owen. Ang siraulo kong kaibigan na isang CIA at dinala nila ang grupo ni Marcus sa hideout nila at ikinulong lahat. Huwag niyong sabihin na tinira niyong mga tauhan nila. Nakakunot noo kong ani. Hindi naman. Rubber bullets lang at tranquilizer lang ginamit namin sa kanila. Hindi ko pwedeng pakialaman. Mananagot ako sa mga Henderson. Ani niya sabay tawa muli. Nasaan ba si Magus, ha? Pakawalan niyong mga yan ngayon din. Utos ko sa kanila na mabilis naman nilang sinunod. Lumabas. Dinala yung babaeng kasama nila at pakakainin daw niya sa labas. Natipuhan ng tarantado kaya mag-date daw muna sila. Wagay silang dalawa. Isang CIA at isang mafia member. Ganda ng team up. Sarkastikong ani ni Owen. Napalingon naman ako kay Marcus habang tinatanggalan ito ng tali. Ang mga kasama naman niya ay cool lang na nakaupo at nagkikwento pa habang si Marcus ay nagwawala na. Kung sinabi mo sa akin noon na secret men yung mga yan, edi sana hindi ko sila ginalaw. Wika ni Owen, kaya napapailing na lang ako sa siraulo kong kaibigan na to. Kaya ba sinabi sa akin ni David na uuwi kayo ng Pilipinas dahil dito? Kung hindi pa nakapag-send si Marcus ng mensahe sa aking ama, hindi pa namin malalaman na hawak niyo sila. Inis kong wika sa kaibigan ko. Kaya nga nag-message din ako sa'yo dahil sa sinabi nitong leader nila. Sobrang tapang, akala mo wala nang bukas ang katapangan nito. Tumatawang ani ni Owen. Tarantado ka. Ang sakit pa ng puwet ko. Sigaw ni Marcus nang matanggal ang pagkakatali sa kanya at mabilis na nasugot si Owen kaya sabay silang bumagsak sa sahig. Nagkasahan naman ang mga baril ng tauhan ni Owen ngunit itinaas ko ang kamay ko kaya ibinabarin agad nilang mga sandata nila. Enough! Sigaw ko. Iniabot ko ang kamay ko kay Marcus upang maitayo ko siya. Kinuha naman niya kaya hinila ko siya patayo. Hawak niya ang puwet niya kaya panay ang tingin ko dito. Tinira kami ng tranquilizer. Ako sa puwet tinira ng tarantadong yan. Galit niyang ani. Pasalamat ka nga. Noon pa man duda na ako na secret men kayo ng mga Henderson dahil dyan sa tattoo niyo. Minsan kong nakita ang ilang tauhan ng iyong ama. Ras, na may kausap na may mga tattoo na scorpion. Then minsan nakita ko silang kausap mo. Kaya mula nun inalis na namin sila sa listahan ng mga sinusubaybayan namin. Alam mo naman siguro na bago pa man tayo maging magkaibigan ay tauhan na rin kami ng iyong ama. Hindi ko lang talaga alam na ikaw yun noon. Ani ni Owen at tinapik ko siya sa balikat. Tarantado ka pala eh. Alam mo naman pala eh, bakit tinira mo pa rin kami ha? Gago ka, sakit ng puwet ko sa ginawa mo sa akin. Sigaw ni Marcus at nakikita kong matinding galit niya sa kaibigan kong pasaway. Wala lang, trip lang namin dahil 2 buwan nang hindi nagpapakita sa amin si Russell. Masyadong busy sa Pilipinas kaya nagpapansin na kami. Kaya nga rubber bullets at tranquilizer ang dala namin, hindi ba? Kung titirahin talaga namin kayo, totoong balang gagamitin namin sa inyo. Wika niya kaya napapailing na lamang ako sa mga ito. Marcus,
This is Owen Connolly. At yung isang kaibigan ko na mukhang natipuhan yata si Laika or si Janine. Yun naman si Magus Whitlock. Ang dalawang natatangi kong kaibigan na may saltik sa utak. Ani ko sabay tawa ng mahina. Yeah, I know them. Kapag may ginawang katarantaduhan yung Magus na yan kay Janine, papatayin ko kayo, maniwala kayo sa akin. Galit niyang ani. Wow naman, ang leader namin may care sa akin. Ani ni Janine na pumasok dito sa loob kasama si Magus habang kumakain ng burgers. May malaking paper bag silang dala na sa tingin ko'y puno ng burgers para sa lahat. Shit man! Finally! Kung hindi pa namin guluhin ang operasyon nito mga secret army nyo, hindi ka pang papakita sa amin. Tumatawang ani ni Magus. May burger ba kami? Gutom na ako. Ang tindi ng tranquilizer yung haba ng tulog namin. Wika ni Marcus kaya nagtatawanan na sila at inabutan si Marcus ng 2 burger at water bottle. Bakit ba kasi sa puwet nyo tinira ha? Ang laki ng katawan niya pero sa puwetan nyo tinira, mga siraulo kayo. Inis kong ani sa mga kaibigan ko. Nayayabangan kasi ako dyan noon pa. Tamang hinala ko na siyang pinuno ng bawat organisasyon na kinasasakupan niya. Hanga kami dyan dahil ang tinik sa pagkilos. Pero hindi niya alam matagal na silang under surveillance. Kung hindi lang talaga ako nakatunog na private army yung mga yan baka noon pa man nagkasagupaan na kami. Wika ni Owen. Napapailing na lamang ako sa kanila. Napatingin naman ako kay Marcus nang sumagot agad ito sa tenura ng kaibigan ko. At hindi kayo mananalo sa amin mga ulol. Nawala tuloy ang kargamento ko, tarantado ka kasi. Napakalaking halaga nang nawala sa amin. Gigil na ani ni Marcus. Napatingin ako kay Owen at naghihintay ako ng paliwanag mula sa kanila. Halika, sumama ka sa akin at may papakita ako sa'yo. Sigurado ako matutuwa ka sa makikita mo. Wika ni Magus kaya sumunod naman agad si Marcus. At pati kami magpipinsan at mga kaibigan ni Marcus ay sumunod na rin sa kanila. Tila ba nahuhulaan na namin kung anong bagay na ipapakita nila kay Marcus. Kilalang kilala ko ang dalawang ito. Matinik at matatalino. Binuksan nilang isang tila napakalaking warehouse. At nang tuluyan ng itong bumukas ay tumambad sa amin ng 2 malaking cargo truck na naglalaman ng kung anong importante kay Marcus at mga kalalakihang nakatali sa gitna ng warehouse. Yan ang peace offering namin sa inyo ni Owen. Okay ba ang peace offering namin ha, Marcus? Ani ni Magus na ikinatawan ng malakas ni Marcus at mabilis na lumapit kay Magus at biglang hinalikan si Magus sa pisngi. Kaya ako'y biglang napaatras dahil baka halikan din ako ng gagong yun. Damn you! Malakas na sigaw ni Magus at si Owen naman ay tumakbo palayo kay Marcus. Kaya nagkaroon ng habulan dito sa loob ng warehouse. At hindi nga nagtagal ay nahuli din ni Marcus si Owen. At nakapatong pa siya sa ibabaw ni Owen. Tado, ano nangyayari sa'yo ha? Di ka naman dating ganyan. Seryosong tao ka, hindi ka siraulo. Lumayo ka sa akin, bubutasin kong noo mo. Malakas na sigaw ni Owen kay Marcus habang kami tawa ng tawa. Sinapo ni Marcus ang magkabilang pisngi ni Owen. At isang mabilis na smack sa labi ang binigay niya kay Owen. Na mas lalo namin ikinatawan ng malakas. Papatayin kita, Marcus! Ninakaw mong una kong halik! Malakas na sigaw ni Owen kaya umugong ang malakas na tawanan sa loob ng warehouse. Tumayo naman si Marcus at tiningnan ako. Kaya sa sobrang pagkataranta ko, bigla akong hinugot ang baril ni Magus na nasa bewang niya. At tinuto ko kay Marcus. Subukan mo lumapit sa akin at ako mismong bubutas ng noo mo. Ani ko, pero tila walang pakialam at hindi takot sa kamatayan ng isang ito. Dahil patuloy itong lumalapit sa akin nang nakangisi. Napaatras naman ako at napatingin ako kay David. Huwag mo akong idamay dyan, gago ka. Ani ni David kaya tatakbo na lang sana ako. Pero lahat sila bigla akong dinakma at iniharap kay Marcus. Hayop ka Marcus, subukan mo lang, gago ka. Malakas kong sigaw pero niyakap niya ako at pagkatapos ay hinalikan ako sa noo, sa ilong, sa leeg. At ang huli hinalikan ako ng smack sa labi. Na kahit na anong gawin ko, hindi ko maigalaw ang ulo ko dahil hawak nilang lahat. Hayop ka talaga! Sigaw ko nang binitawan na nila ako at pinunasan kong buong mukha ko at ang leeg ko ng suot kong damit. Now we are all even, ani niya. Can I kill them? Tanong niya kay Owen at nagkibit balikat lamang ang kaibigan ko. Inaya na kami nila Owen na bumalik sa silid kung saan nila ikinulong sila Marcus. At iniwanan namin sila Marcus kasamang mga nandambong sa kanila. At alam namin kung anong gagawin nila sa mga nahuli nila Owen. Siraulo kayo. Bakit sila pang napagdiskitahan nyo ha? Ani ko na hindi makapaniwala sa ginawa nila upang makita lang ulit nila ako at makasama.
Alam kasi namin na kapag silang ginalaw namin matataranta ang ama at lolo mo dahil silang pinakamagaling. Kaya nga hindi namin sila nahuhuli noon. Malakas lang talagang radar ko na konektado sila sa inyo. Kaya nga nang sinabi sa amin ng lookout namin na nanditong mga yan dahil sa isang operasyon, pinaghandaan agad namin. Tingnan mo nga, ang bilis mong makarating dito. Ani ni Owen, kaya napapailing ako sa kanila. I will stay here in Milan for a while, para naman makasama ko pa kayo. San ba ang trip nyo ngayon o dito lang din kayo sa Milan? Ani ko naman sa kanila. Well, next week pa naman ang balik namin ng Amerika, kaya mambababae tayong lahat dito sa loob ng isang linggo. Ani ni Owen at naubo agad ang mga pinsan ko. Kaya napatingin sa akin ng dalawa kong kaibigan, sabay taas ng dalawa nilang mga kilay na makakapal. Don't tell me na hindi pa natatapos ang sasabihin ni Owen ay sumabat na agad si David. Almost there, bro. Malapit nang tumunog ang kampana, kaunting kembot na lang at darating din tayo doon. Ani ni David, kaya sinuntok ko agad siya sa tagiliran niya na ikinaigik niya. Malakas na tawanan naman ang dalawa kong kaibigang ulalang maririnig sa loob ng silid na sinabayan ng ilang putok ng barel. Kaya sabay-sabay kami napalingon sa iisang direksyon. Mukhang nasentensyahan na ng mga yun ang mga nahuli naming sindikato. Wika ni Magus. Hindi naman nagtagal at bumukas muli ang pintuan at iniluwan itong grupo ni Marcos na nakangiti na ng malaki. What the hell? Nasaan ang mga burger ko dito? Inilagay ko lang dito ang burger ko. Ani ni Marcos habang tinitingnan pati ang ilalim ng lamesa. Sa'yo pala to? Iniwan mo kaya akala ko walang may-ari. Ani ni David at pagkakita ni Marcos na muling kakagatin ni David ang burger, ay bigla silang nag-agawan sa burger. Kaya ang nangyari tuloy ay nadurog ito at bumagsak sa sahig. Gago, hindi pa ako kumakain. Kaninang-kanina pa ako nagugutom. Galit na sigaw ni Marcos habang napapasabunot naman sa kanyang ulo. Tawanan lamang kami ng tawanan at inaya na kami nila Owen na kumain sa isang restaurant at treat daw nila para makakain din sila Marcos. Makalukohan talaga ang mga kaibigan ko. Nagagawa talaga nilang magpapansin sa akin para makuha nilang atensyon ko at ako naman natural susugot dahil tinatarget nilang alam nilang mahahalagang tao sa amin. Sa susunod gaganti ako dyan sa dalawang yan. Parehong pisngi ng puwet nilang titirahin ko. At pag nagising sila, nakatali sila ng patiwarik. Bulong sa akin ni Marcos habang hawak pa rin niyang puwitan niya kaya natawa na ako. Mukhang hindi matatapos ang gantihan ng mga ito. Napatingin naman ako kay Magus na mukhang malaki ang pagkakagusto kay Janine dahil sa malakit na pagkakatitig niya sa kaibigan ni Marcos. Isang sikos sa tagiliran ng ginawa ko kay Magus kaya napakamot na ito sa kanyang batok. Nandito kami ngayon sa mansyon nila Marcos. Kumain kami ng hapunan at pagkatapos ay nagtuloy kami sa bar kung saan ay pag-aari ng pinsan ko si David. Dumiretso na kami sa second floor, VIP area. At pagkatapos ay nagpadala agad kami ng maraming inumin. Sari-saring inumin na alam namin mag-e-enjoy kami ngayong gabi. Hindi ko alam kung tatawagan ko ba si Kendra. Pero ayoko namang marinig niya na nandito kami ngayon sa bar at nagiinuman. Kasama namin ngayon dito sila Marcos at ang grupo niya at ang mga pinsan ko. Masaya lang kami nagiinuman hanggang sa makita namin ang papalapit na si Samantha kaya nag-init agad ang ulo ko. Pakiramdam ko'y sasabog ang dugo ko sa aking ulo dahil sa galit ko sa kanya. Anong ginagawa mo dito ha? Galit kong ani sa kanya. Bakit? Masama ba magpunta dito ang girlfriend mo ha? Ani niya na ikinatawa ko ng pagak. Tapos na tayo Samantha. Matagal na tayong tapos kaya pwede ba wag kang mangarap ng gising? Wika ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa babaeng ito o magagalit dahil sa mga sinasabi niya. Matagal ko nang tinapos ang relasyon natin. Kaya pwede ba umayos ka, Samantha? Dahil matagal na tayong tapos. Galit kong ani sa kanya. Kailan man na hindi ako pumayag sa sinasabi mong tapos na tayo? Hindi ako pumayag, Russell. Dahil akin ka lang. Wika niya, kaya mas lalo akong nagalit sa kanya. At napatayo ako sabay haklit ko sa kanyang braso na ikinagulat niya. Umalis ka na dito kung ayaw mong makita ang galit ko sa'yo, Samantha. Wika ko sa kanya habang nagngangalit ang bagang ko sa galit. So, pagbabantaan mo ako ha? Hindi mo magagawa, Russell. Dahil alam mo na magkaibigan si Lolo at ang lolo mo. Hindi mo ako magagalaw dahil ang lolo mong makakalaban mo. Wika niya, kaya mas natawa ko ng pagak sa kanya. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Wika ko ngunit sa halip na umalis ay naupo lamang siya sa aking tabi
at nakikiinom ng alak. Hindi ako aalis dito. Dahil alam mo kung ano talaga ang totoo. Ako ang kasintahan mo, Russell. At sisiguraduhin ko sa'yo na ikakasal tayong dalawa. Wika niya. Nababaliw na siguro ang babaeng ito at iniisip na pakakasalan ko siya. Pues hindi mangyayari yon. Dahil kung may pakakasalan man ako, si Kendra yon.